Jonathan, baba ka sandali. Sir Buddy, si Jonathan Aratia, si Sir Buddy. Oh, sir. Oh, celebrity. Si Jonathan ho, siya yung na-train para operate yung orchard sprayer at saka yung pruner. Yung skill level niya, siya lang marunong dito sa Pilipinas yan. No? Wow. Kasi, so, yung skill level niya, pati kapag may nasisira or ano, alam na niya. Kasi dumating yung kinomission namin to, dumating yung mga Italians dito. Tinuruan siya nung paano yung proper operation and maintenance ng mga equipment. So, ngayon i-demonstrate niya yung pag-operate nung orchard sprayer. Pero bigyan ko muna kayo ng konting Sige, sir. Sir, bago natin ituloy, introduce tayo ulit sa Sir Rico Batong Bakal ng Batong Bakal Farms. At this time, ang pag-uusapan na natin ay mango orchard, what do you call that? Mango orchard, production. Yes. Mango production. Ayan. At umpisa natin yung discussion dito sa isang equipment or machinery na super modern. Sir, ikaw na mag-explain. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. This is we call this yung orchard sprayer. By the name orchard sprayer, ginagamit siya sa mga orchard types na setups. Okay. It doesn't, pwedeng hindi mangga, pwedeng kalamansi, pwedeng avocado or whatever na naka-orchard yung layout niya. No? So, itong machine will go in between the rows of the trees. Tas a-apply niya yung foliar fertilizers or pesticides or fungicides para control yung mga pests and diseases. So this particular equipment nabili namin sa Italy. Yes. Nakita ko siya sa isang YouTube. YouTube video, and then nakita ko yung name na Andreoli Engineering. Tapos nung ginugol ko, lumabas yung contact details. That's how I got in touch with them. Until nabisita ko nga sila sa sa Italy. And this particular equipment, 2,000 liters siya. So meron siyang rito, measure kung ilan yung laman. So maximum niya is 2,000 liters. So how does it work? No? So yung lalagyan muna ni Jonathan ng mga half. Okay. No? So, 1,000 liters. And then a-apply na niya yung kailangan na product. I-mix na niya. Yan. Yung mga powdered chemicals, dito linalagay. May basket dito. So, ibubuhos niya dyan. And then, sige, paandarin mo. So, may water na lumalabas. So, yung mababasa yung powder, and then magdi-drip na siya. Ikaw pa lang ang may ganito, sir, sa Pilipinas. As far as I know. Yeah. Pero baka matagal na kasi ito, nakita na nung mga iba. So, probably nakapag-acquire. Nagsunuran na sila. Yeah. So, yung pag nabasa, pabagsak na siya. And then kapag liquid naman, instead na imimix, tapos ibubuhos, mimix niya rito,
And then meron Venturi. Ito yung Venturi niya. Walang makina to eh. Nanggagaling dito. Yung power take off nung tractor ang ano ng pump. So siyang nag-turn ng pump. Once nandyan na yung chemicals, no? Pag inopen niya na yung control, dito na lalabas yung spray. Yung spray. Na-adjust. Napapalitan itong mga tips kung gusto mo mas fine, papalitan mo. Kung gusto mo mas malakas, na-adjust siya. No? Kunyari gusto mo lumakas, i-unlock mo. Pag gusto mo mas fine, iipitin mo siya. Ganun. So tapos yung direction niya pwede mo rin ngayon paglabas diyan, merong fan. Yung fan na yon, pag ikot niya, lalabas dito yung hangin. Bubuga na niya. May hangin para ma-spread to. Yes, dadalhin niya doon sa puno. Tapos ito may wind vanes din. Pag gusto mo yung hangin, pinapaabot namin sa baba eh. Pero kung gusto namin dito lang, itataas to. Ganyan. Ito, dalawa yung speed nung fan. May speed 1 para hindi masyadong malakas yung buga kung ganito lang kaliit yung puno. Ngayon kung mas mataas, pwede mo lagay sa speed 2. Ito yung kanyang lever. Ayan yung lever para ma-adjust. Papakita niya lang yung Venturi. Okay. Dito sa drain. Okay. Sir, gaano ka-efficient to? Isang tao lang, sa gaano kaluwang ang ma-spray niya, let's say, in 1 man day? 1 man day. Kaya niyang 1,000 na puno. Trees. Yung 1,000 trees, sir, ilang hektarya yun? Ayun. Basta nakita mo na pumasok? 600, siguro nasa mga siya, 14 hectares. 14 hectares na yun. Kasama na yung doon yung spray, yung mix ng chemicals, yung pag-reload nung tank. Baka mabasa ka dyan. Dito tayo. Lalagay niya yung fan, engage na niya. Sir, ilang hektarya lahat ng property? Lahat productive, 190. Meron pa rin hindi, yung dahil na dun sa western side. Pero hindi siya pwede for crops eh. Baka poultry or dahil hindi maganda yung soil. Jonathan! Woo! Dito sa row na to. Ganun kalakas. So yung lakas na yon, sir, lahat ng detalye ng dahon, mababasa talaga lahat yun. O kasi habang umaandar siya, umiikot yan eh. Oo. Ito yung niya, oh. Para makita mo yung para makita mo yung aisle. Wow. Mura pa yan kaysa sa drone nung
Yung government. drone spray. Mas mura pa yan. Sa lahat, sir, no? Hanggang baba? Oo. Kaya yung seed fly kasi di ba nasa soil. Pero itong mga to, sir, kasi naitanim to ng earlier, ahead of time, hindi pa to nakadesign dati sa mga ganitong mechanization. Kaya ayusin ko pa. Ito yung, di ba sabi ko yung typhoon, bumagsak yung mga puno. Oo. Ayan. So ito, halos ganyan na yung height ng 4 meters eh. So ito yung drip niya eh. Ito yung drip system niya. Medyo mas challenging lang kapag nakahiga yung puno. Yung puno. Ito hindi. So binibigyan namin ng 200 liters per tree every day. 1 drum every day. So, Yung ulitin lang natin. So, ito pong pinapakita ni Sir Rico ngayon, yung drip irrigation system for the mango. Meron siyang 8 button drippers per tree. No? Ngayon yung isang button dripper ang capacity niya is 4 liters per hour. Okay. So 32 liters per hour dun sa 8. So operate namin siya ng mga 5 hours yung pump para ma-deliver yung 200 liters per tree. Tingnan natin ho yung 200 liters per tree? per day. Per day. Oo. Tapos magka-cut off kami sa 90 days. Ito bunga niya. Ayan. Maliliit pa eh. Ito na. Ayan. Ayan ho yung ito ho. Ayan, makita niyo yung fruit sets niya. Naka-design ho kami per block. So itong particular block na to, pangalan to is block 2.1. So yung block 2 may dalawang sub-blocks, 2.1 and then 2.2. And then may sarili siyang irrigation system. We have 6,000 trees sa orchard. So ang target namin is to have an annual production of 200 kilos per tree. So ang kapag napabunga namin yung 6,000 trees, that will be an annual production. Conservative ho yun is 1,200 tons a year. So ang harvest period niya right now is 3 months, pero pag ganun nakalaki, plano namin extend to about 4 months. February, March, April, and May. So paano yun, sir? Ang pag-harvest selective? Hindi. Because of, di ba, meron tayong flower induction. Okay. Yung kaya mo, when you spray the flower inducer, after 10 days, lalabas yung bulaklak. So sabay-sabay naman yun. So when you harvest, pwede mo nang kunin yung buong puno. Buong puno. Unlike sa ibang countries, walang flower induction. Minsan mauuna itong side na to. Minsan mauuna yung kabilang side. So pag nag-harvest sila, selective. So anong ginagawa nyo para hindi sabay-sabay na syempre mapipressure ka sa pagbenta kung sabay-sabay sila lahat. So hindi sabay-sabay yung pag-induce. Staggered siya. Kapag yung buong 6,000 yon, mangyari yan every day. Ang nagiging decision namin kung how many trees or yung production niya per day is yung size ng delivery truck namin. So ang design namin is to produce around 4,000 to 6,000 kilos per day. Per day. May design na kami. Okay. Kung ilan trees per day pag gano'n ng Okay, so itong number of trees ang i-induce today, tomorrow another batch. So at para pag nag-harvest ka,
Everyday din. Yun lang kaya mong i-dispose. I-dispose. Oo. Hindi ka magpo-produce na hindi mo kaya i-dispose. Oo. No? Ngayon dahil this season ano lang kami, 1,200 trees. Mm. Ang ano namin in between batches is 5 days. Okay. So for example, one batch is around 100 trees. Mm-mm. Ano siya 4 rows siya per batch. 100 trees, yung ganito baka nasa ano siya sabi mo nang nasa 250 kilos per tree. So that's 25 tons per batch. Halos 5 tons ka per day. Per day. 5 tons ka per day. So before tapos mo na yung unang batch, sakto pa lang magma-mature yung next. Yung next. Ayan. Kaya lahat tamang age. Yes. Lahat tamang age. Wala yung hilaw, wala yung proper color na sinasabi nyo. Actually yun yung secret namin. Yung kaya namin determine yung tamang maturity ng fruit para masarap yung mangga. So, yung 'di ba normally sinasabi nila 120 days, 115. Guide 'yon. Guide lang 'yan. Oo. Pero iba-iba kasi yung panahon eh. For example, ngayon sobrang init. So baka mamaya shorter. So we look for a color na kapag nandoon na yun. So possible na from the guide, pwedeng mapaaga, pwedeng ma-delay. Dati, depende doon sa init. Dati umabot kami nung 128 days before kami nag-harvest. Yun yung mga early batches na natatapat yung harvest sa month ng February. Normally mas mahaba siya kasi during that time hindi ganito kainit. This year dahil El Nino medyo mainit. So pabor pag El Nino, sir. Mas masarap mangga. Tsaka mas maganda yung growing conditions. So mas malaki harvest. Yes. Mas malaki. So kami medyo happy kami dito pag bag namin makikita na namin more or less kung ano yun. Kung anong kakalabasan. Pag nagbaging na. Yes. Sir, karamihan ng naririnig na problems ng, of course, yung mga smaller mango growers siguro, laging challenge daw sa kanila yung magpapa-induce tapos uulan. So nasisira yung flower, hindi natutuloy. In short, lugi. Nararanasan nyo ba yon or may program kayo doon para maiwasan yon? Nung hindi pa ako marunong. Pero hindi naman problema yung rain per se. Siguro mas problema siya dun sa timing kung kailan uulan. If the rain, the type of rain, kung malakas or ambon o ano, at saka kung kailan, if it falls during the fruit setting stage. Okay. Ang pwedeng malaking effect nun is ma-disrupt yung pollination. No? Pero when you say fruit setting, tapos na yung flower, no? Yung flower mo naka-bloom. Okay. And then yung female flower mo naka-bloom, yung male flower mo naka-bloom. So kailangan ng insect na magdalagay ng pollen dito sa female, dun yun yung fruit setting stage. So pag nag-umulan yon, normally hindi maganda yung fruit set. Because, sir, na-disrupt yung pollination eh. Hindi nakapag-pollinate yung mga insects. Ngayon, in terms of yung disease that will come out of the rain. If you applied the correct product before the rain, okay, maiiwasan mo yon.
may control na yon. Hindi na magkakasakit, no? Yun din, type ng rain. Kaya umulan ngayon, and then umulan na naman, yun Ay, yung sunod-sunod. Minsan yung ano mo, yung linagay mong fungicide, nawawala na yung efficacy niya. So, well, yung iba nag-a-apply pa rin, tina-timing kung kailan makaka-apply, and maganda naman yung naging results. So, iba-iba kasi yung situation eh. So, yung years of experience mo going through that kind of situations, nakaka-devise ka ng ways to control it. Yung mga bago, palagi ko, magkakamali, doon matututo, and then sa susunod, alam na nila. So alam nyo when pag-induce ng plant? Alam nyo na hindi uulan? Hindi. So, pag nag-program kami, parati na kino-consider dun sa spray program namin na uulan. So, pipili na kami ng mga fungicides na hindi contact, yung systemic, para maski umulan, meron control. Tapos linalagyan namin ng adjuvant, yung sticker spreader, para mas maganda yung ano niya. Nakadikit. Oo. So, that's the best you can do. So kahit umulan, pag ginawa mo to, mapiprevent mo yung problem na... Yes. Well, nakamonitor ka. Pag may some signs ka na magkakasakit, you can apply tawag nila emergency control. Pero normally hindi maganda yung bunga? Yung result. Yung result. Oo, kasi nadidisrupt nga yung pollination eh. Yan ang problema pag yung timing hindi maganda. So sir, in short, doon sa pagkaka-explain mo, kung marunong ka talaga, hindi naman din talaga problema 'yon. Yes, kasi naka-device ka, naranasan mo na eh, and then I'm sure nakahanap ka na ng way to find a solution sa ganong situation. Yung mga hindi marunong, di alam ko anong best product to use, how to apply it, when. Yun, pag one of those three nagkamali siya, sira na yan. Masisira, mas makakasama pa yung niya, yung intervention niya. Okay, sir. Assuming okay na nalampasan, tapos sa food setting, ang next ito na, itong stage na to na, sir. Anong tawag dito sa stage na to? Ang tawag dyan is fruit enlargement. Fruit stage. Enlargement stage. Ito mga nasa 50 days. 50 days. After flower induction. After flower induction. Sir, anong management dyan sa stage na yan? Well, halos wala na eh. Halos wala ka ng problema kapag ganitong stage. Titingnan mo na lang kung may uod or whatever pest na makakasira. Dati, sisal fly, yun, problema. Ayan, sir, pag-usapan natin. Okay. Yung sisal fly na ang daming na problema dyan. Ang daming small farmers, ang daming small mango orchard na ginawa nilang uling yung mangga kasi mas mabuti pa daw yung uling, may income kaysa yung puno. Of course, ngayon, mali yun. Nagkamali sila doon, sir. Ano nangyari, sir, sa sisal fly na dati walang solution? Yan ang yan ang alam ng lahat. Kaya walang gustong magmangga ngayon ng mga bago. Well, kung hindi aral kung yung information ay mali, hindi rin nila talaga gugustuhin to. Or kahit na may mga mango orchard sila, pinababayaan lang kasi nga hindi nga daw sila kumikita because of the sisal fly. Okay. Pero ang sinasabi niyo, sir, ngayon, may anong nangyari sa sisal fly? Well, nung may sisal fly infestation, so siguro na experience ng farmer, hindi niya talaga makontrol. Hindi niya makokontrol through chemicals, no? Impossible. So nung na-experience ko rin yun, ang ginagawa ko every year, even though I have 6,000 trees in the orchard, I limit my risk, no?
risky eh. Mm. Kasi hindi ka sure kung Nakakalusot ka. magkakaroon ka ng magandang production. Mas malaki chance, hindi. Mm. So, why will you spend for making your trees produce na hindi ka sure sa outcome? So, ginawa ko talaga, liniitan ko lang yung yung production ko. Meaning, From select- 6,000 trees, doon ako sa 1,000 trees. lang ang pamumungahin mo. Kasi The maski rest- malugi ako, kaya ko pa Okay. for next season. Hindi yung para ka nagtaya tapos wala ka na. Oo. So, What will happen to the other trees? Wala. Dormant lang. Wala. Walang hindi alagaan mo mo ginagalaw. lang. Okay. Ano mo na lang muna, alternate mo na lang muna yung production mo. Okay. Ngayon, since nandyan yung problema, so it's always being discussed, Mm. marami nang lumabas na information about the pest. Mm. Yung life cycle niya, Mm. what it likes, no? Mm. At marami dun sa information na yun is talaga hindi kaya control nung whatever product. Mm. So ang isa nalaman namin na kapag mango season na, especially during the months of September, October, November, na medyo kakatapos sa rainy season, basa pa yung soil, Okay. nag-emerge yung seed fly, nandun siya sa soil. Sa soil. Na-hibernate siya eh. No? So, from yung hibernation stage, titrigger na magigising na. Mm. Maghahanap na yan ng mate. Mm. So, babae, lalaki, pag nag-mate, pupunta na yan dun sa maliliit na bunga. Even, yung iba smaller than that, dun siya ngayon magle-lay ng eggs. Mm. And then, yung pag-lay niya ng eggs, pag nag-hatch yung eggs, magbo-bore siya sa small fruit, Mm. tapos lalabas, tapos babalik na naman sa soil, mag-hibernate na naman. Ngayon, na-discover din, kaya yung iba gusto na nagsispray ng flower ng late December at saka January, Mm. kasi halos wala ng seed fly. Dormant na sila sa baba. Hindi sila active basta Hindi sila active. dry na yung soil. So yun yung mga nalaman na what do you call this? Characteristic, yung ugali Oo. nung pest. Oo. Yung nalaman ko yun, in-adjust ko yung production season ko. Doon ako sa safe. No? Doon ako sa safe. Kasi although may risk, at least mas controlled mo yung risk dahil hindi siya ganun ka-active. Ayun, so ganun siya. Ayun, kung nature yung naging cause nung problem namin, Mm. nature rin din ang nag-solve. Kasi last year, bumalik yung long dry season ng Zambales eh. Mm. Dati, March, umuulan na. O kaya, ang tagal ng ulan. December, umuulan pa. So, active siya. So, starting last year, walang masyadong seed fly infestation. Very minimal. And then this year, dahil El Nino, Wala rin. talagang ngayon, wala. Wala talaga. Wala talaga. So, yung fruit, pwede namin palakihin before ibag. No? Ang advantage nun, less yung gastos mo kasi yung malalaglag, O, hindi mo nababalutan. hindi mo nababayaran yun. Marami rin yun. Okay, sir. Gaano katagal yan bago eventually, matagal na naging problema si seed fly, sir, diba? More 20 than- years? 30 years? Hindi naman. Mga 8 years. 80 years. Okay. Kailan lang yan na finally may solution ang environment? Well, nag-consult nga ako. Tinanong ko yung isang doctor na knowledgeable dito sa seed fly. Sabi ko, Entomologist? yes. Si Dr. Medina. Sabi ko, ma'am, ganito yung naging weather condition sa farm. Mm. Kasi farm specific. 2 years na walang seed fly.
yung kayang anong tawag dito? Yun kayang nag-hibernate sa soil, kaya mag-survive ng ganun katagal. So most probably hindi. So most probably na break na yung cycle. Kung man may seed fly next season, hindi siya ganun kadami. So because of that information, mag-expand kami ng production next year. Hindi muna 6,000, 4,000 muna. Okay. Kasi ang dami ko pang aayusin sa This year, sir, ilang thousands of trees yung pinamunga mo? Ano lang ako this year? 1,200. 1,200. Next year, 4,000. 4,000. So, the following year, probably 6,000. lahat ng puno mo, pamumuhay mo na. Lahat na. So, yan. And then, malaking bagay yung good agricultural practice. You fertilize, you irrigate, you prune, no? And then you choose yung proper use ng pesticides. Hindi mo yung kung ano yung recommended dosage, you follow that. Kung ilang beses mo pwede gamitin. Yun. When you say good agricultural practice, kino-consider na pala doon yung yung doon sa dosage na dinesign nila, yung maximum residual limits. Doon sa yung kung man may matitira doon sa sa fruit, it's very negligible. It follows ang term nila MRL, no? Maximum residual limits na hindi siya masama sa tao. Okay, sir, bago natin isa-isahin yung cultural management, gusto ko lang, sir, kunin yung opinion nyo because of the discovery na finally ang seed fly ay into an end because of El Nino. Ano ang magiging impact nito sa industry? Malaki, no? So yung mga tumigil, pwede mag-decide to invest again in When you say tumigil lang magpabunga, but the trees is still there, or yes, sorry na lang yung pinutol nila yung puno nila. I guess yung mga pinutol hindi naman ganun kalaki. Okay. No? So yung export industry, no? Because anong tawag dito? Naging problema yung MRL Dahil yung ginawa ng mga ibang mango producer para control yung seed fly, every so often apply sila ng So hindi na pwede export dahil bagsak na sa maximum residual limits, no? And then yung quality ng mangga hindi rin maganda, especially kung may ng seed fly. So and then yung cost, ang laki ng tinaas. Yan, kaya nga na yung mango bagging Kasi yun lang ang effective control sa seed fly. Yung mango bagging. Okay, sir. Dahil hopefully totally wala nang seed fly, do you still need to bag the fruits? Kami sa farm, yes. Why? Yung customer base namin hindi lang taste. The appearance. Yung malaking bagay na ngayon sa kanila yung appearance. Okay. So if you bag, talagang ma-maintain niya yung magandang appearance. And at the same time, hindi lang naman seed fly ang nabibigay na protection ng mango bagging. Yung fruit fly, yun din. napoprotect niya against fruit fly. Normally, mga May, marami yan. No? So, that's the worst time na malapit ka na mag-harvest, tapos mag-apply ka ng chemicals. No? So, yun ang maganda sa pag nag-bag ka ng mangga rin. Very less. Yun na yun. Parang may 2 months time ka na hindi ka na gumamit ng chemicals. Okay. Sir, yung na-mention mo kanina na dahil hindi na ganon yung ka-destructive or wala na yung seed fly, may chance ka ngayon na palakihin mo na yung bunga before mo i-bagging.
Kasi naturally, yung nakabag, marami pa rin nalalaglag dyan. Kapag maliit pa sila, mataas pa yung fruit drop. Mataas yung fruit drop. Ilang percent yun, sir? Yung from the dating nakasanayan natin na maaga nagbaging tayo because we want to protect it to sisig fly. Now na walang sisig fly, ilang percent yung natipid mo dyan dahil yung malalaki lang yung ibabag mo? Normally, ang fruit drop mo, nasa 50 to 60%. Ganon kalaki. Wow. Although mura siya per piece, dahil yung kalahati nalaglag, edi parang doble na yun. Cost mo kaagad. Yun. Ang laking cost. Ang laking cost. So if yung market mo is yung mga processors, mahihirapan ka na ma-recoup yung mo, yung cost mo. Kasi pag marami ng mangga, yun yung buying price ng processor below below production cost na. So ini-explain po ni sir yung maraming klase ng buyer, isa dyan yung mga processor. So they buy in bulk, pero gusto nila, nagdi-demand sila ng mas mababang presyo. So ikaw na farmer, mahirapan kang mag-recoup doon sa cost mo kung ganun kababa masyado yung pinagbentahan mo ng mango. Sir, balikan natin sir yung dinemo natin kanina na machine. Sprayer. Yes. Sprayer. Okay, so ginagamit mo yan sa fruit setting, ginagamit mo yan sa insecticide. Ang first ko ginagamit sa flower induction. Okay. So, pag-apply ng calcium nitrate, then after 10 days, lalabas na yung flowers. May bud emergence na siya. And then, on the 12th day, yung first control nung pest. Kasi dyan active yung sa small flowers, dyan active yung mga worms, minsan hoppers. So, apply ka ng control and sinasabayan na namin ng foliar fertilizer and biostimulants. No? So, yung biostimulants, bagong product yun. Talagang enhance niya yung productivity nung puno. No, kung nyari nagkulang ka sa pag-fertilize mo, yun yung remedy mo para matulungan niya yung puno, no, dun sa pagkukulang. So, yun. And then after that, pre-bloom na. So mga 2 weeks yun bago mag-bloom, which is around 24 days, no? After flower induction, mag-open na yung flowers, apply ka na. Protection mo na yun para walang pest siya during the blooming stage. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.